Sa isang sulok ng Maynila, kung saan unti-unting nilalamon ng takipsilim ang maghapon, isang matandang babae na kilala sa tawag na Lola Iska ang marahang naglalakad sa masikip na eskinita. Pasan-pasan niya ang isang malaking sakunggoni sa kanyang likuran. Payat ang kanyang katawan, ngunit ang bawat hakbang niya ay matatag at may tiyak na patutunguhan. Tuwing hapon, ito ang kanyang ritual, ang maghanap ng mga bagay na pwedeng ibenta mula sa mga basurahan ng mga tindahan at karinderyang malapit ng magsara. Kadalasan, iilang plastik na bote at basang karton lamang ang laman ng kanyang sako, ngunit isang matamis na ngiti pa rin ang laging nakapinta sa kanyang mukha. Tila ang bigat ng buhay ay hindi kailanman sapat para baliin ang kanyang diwa. Kilala siya ng mga residente bilang isang lola na malumanay, palakaibigan, at hindi kailanman naging abala sa iba. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, sa likod ng bawat kulubot sa kanyang mukha ay may nakatagong nakaraan na hindi niya kailanman ibinunyag. Isang sinaunang pamana mula sa kanyang mga ninuno sa isang malayong probinsya sa Kabisayaan, isang kaalaman tungkol sa agimat na ilan na lamang ang naniniwala sa kasalukuyan. Ang agimat ng muling pagkabuhay. Siyempre, sino ba naman sa Maynila ang maniniwala sa ganoong bagay? Para sa karamihan, ito'y mga kwentong bayan lamang na pinalaki ng mga matatanda. Pero para kay Lola Iska, hindi ito basta kwento. Ang gabi kung kailan nagbago ang lahat ay nagsimula ng isa-isang sumindi ang mga ilaw sa poste. Isang hindi opisyal na operasyon ang isinagawa ng ilang tiwaling pulis sa lugar na malapit sa palengke. Hindi ito tunay na clearing operation, sa halip, isa itong paraan para sa pangwotong at pananakot sa mga maliliit na nagtitinda. 4 na pulis na nakasuot ng madilim na bestida at itim na helmet ang walang awang naninipa ng mga kariton ng fishball, nagtataboy ng mga naglalako ng gulay, at nagmumura sa mga tricycle driver na nakaparada. Tila sila'y mga uhaw sa kapangyarihan, naglalakad na may pagmamalaki, naghahasik ng takot na parabang sila ang hari ng lugar na iyon. Walang kamalay-malay si Lola Iska. Ang tanging gusto niya ay dumaan. Ngunit, isa sa mga pulis, isang lalaking malaki ang katawan na nagngangalang Corporal Reyes, ang nakapansin sa matandang naglalakad habang pasan ang sako. Walang tanong-tanong, agad niya itong sinigawan. Hoy, la! Ano nang laman yan sa sako mo? Mga ninakaw, no? Natigilan si Lola Iska. Hindi, iho. Mga plastik na bote lang to. Nangangalakal lang ako. Ngunit si Reyes ay hindi tipo ng taong gumagamit ng tainga para makinig. Ang nakikita lamang niya ay isang pagkakataong ipakita ang kanyang kapangyarihan at yurakan ang mga mahihina. Itinabig niya ang kamay ng matanda, hinablot ang sako, at ibinalibag ito sa lupa. Nagkalat ang mga plastik na bote, tumatalbog sa iba't ibang direksyon. Napaurong si Lola Iska ngunit sinubukan pa ring manatiling nakatayo. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang sumilip mula sa malayo. Puno ng takot, ngunit may bahid ng pag-aalala. Huwag mo kong lokohin. Siguradong may tinatago kang iligal dyan, sigaw ni Reyes, sabay tulak sa matanda hanggang sa ito'y bumagsak. Naramdaman ni Lola Iska ang pagkirot ng kanyang tuhod. Pero sinubukan pa rin niyang magsalita ng mahinahon. Anak, naghahanap buhay lang ako. Pakiusap, huwag kang maging marahas. Sa halip na kumalma, lalong nagalit si Reyes. Sinipa niya muli ang sako, saka tiningnan ang matanda na may pangmamaliit. Kaya kitang ikulong ngayon din. Umamin ka na. Saan mo tinago ang mga ninakaw mo? Ang 3 niyang kasamahan ay bahagya lamang tumawa. Tila ang pinakamalaking aliwan nila sa araw na iyon ay ang pahirapan ang isang taong walang kalaban-laban. Sa pagbagsak ng ilaw ng poste sa mukha ni Lola Iska, hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagalit. Nakatingin lamang siya sa lupa. Mayroong biglang nagbago sa paligid. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang tunog ng mga kuliglig ay tila naglaho. Huminto ang ihip ng hangin. Para bang ang buong mundo ay nag-aabang sa isang mahalagang mangyayari. Si Reyes, na walang pakialam sa anumang pagbabago maliban na lang kung nagbibilang siya ng perang kinotong, ay itinaas ang kanyang batuta at ipinalo ito sa likod ng matanda. Blag! Ang tunog ay malakas at malupit. Napayuko ang katawan ng matanda. Ilang residente ang napasigaw ng mahina mula sa likod ng kanilang mga pinto.
Ngunit hindi pa kontento si Reyes. Itinaas niya muli ang batuta. Blag! Sa pagkakataong ito, tumama ito sa balikat. Blag! Sa pangatlong beses, tumama ito sa baywang. Bumagsak ang matanda. Ang kanyang katawan ay nanlambot. Ang mukha niya ay namutla. Ang kanyang paghinga ay paputol-putol. At sa sandaling iyon, isang bagay na ilang dekada na niyang hindi binubuksan ang muling nabuksan sa kanyang isipan. Ang mahinang bulong ng kanyang lola sa tuhod ay muling umalingaw-ngaw. Iska, kung isang araw ay ilagay ka ng buhay sa bingit ng kamatayan, alalahanin mo ang kaalaman ng mga ninuno. Ang orasyon ng lupa ay hindi para sa pagyayabang, kundi para ipagtanggol ang sarili laban sa paniniil. Nang gabing iyon, nagsimulang mag-react ang katawan ni Lola Iska. Napuno na nakabibinging katahimikan ang paligid. Sinuri ni Reyes ang pulso ng matanda. Walang reaksyon. Naku, patay na yata talaga, bulong ng isa sa kanyang mga kasama, na maihalong kaba. Pero si Reyes ay walang pakialam. Hayaan mo na. Ang mga taong ganito, walang kawalan kahit mabawasan pa ng isa. Nagtinginan ang kanyang mga kasama, nasa pagitan ng takot at ayaw na labanan ang kanilang leader. Nag-usap sila sa mahinang bulong. Paano kung malaman to? Sabihin natin na dulas lang siya. Pero nakita ng mga tao. Manahimik kayo, saway ni Reyes. Umatras si Reyes, tinitigan ang katawan ng matandang nakahandusay. Mukhang wala ng buhay si Lola Iska. Pati ang kanyang mga mata ay nakapikit na. Ngunit sa ilalim ng mga talukap na iyon, ang kanyang mga bola mata ay gumagalaw. Tila naghahanap ng daan pabalik. Sa dibdib ni Lola Iska, ang kanyang puso na sandaling huminto ay nagsimulang tumibok ng marahan. Pagkatapos mas malakas at lalo pang lumakas. Ilsview. 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 Hindi ito napansin ng mga pulis. Abala sila sa pag-uusap kung paano tatakas mula sa lugar na iyon. Samantala, isang manipis na ulap ang tumakip sa buwan. Ang ilaw sa poste ay biglang kumurap-kurap. Isang itim na pusa na kanina pa nagtatago ay nagsimulang umiyaw ng malakas ng walang dahilan. Nanayo ang mga balahibo nito. Mayroong isang bagay na dahan-dahang nagbabalik. Nang akmang kakalagkarin na ni Reyes ang katawan ng matanda upang itago, bigla na lang, ang kulubot na kamay na kanina iwalang lakas ay dahan-dahang gumalaw. Pagkatapos ay hinawakan nito ang pulso ni Reyes na may lakas na hindi kapanipaniwala para sa isang matandang katawan. Ano? Ano to? Nabigla si Reyes. Idinilat ni Lola Iska ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay hindi na tulad ng dati. Mayroong isang mapulang liwanag na tila baga sa likod ng kanyang mga balintataw. Hindi ito parang apoy, kundi parang bagang matagal nang nakabaon. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi tulad ng isang taong kagigising lang mula sa pagkahimatay, hindi tulad ng isang biktima na kagagaling lang sa pambubugbog, hindi tulad ng isang ordinaryong tao. Tumayo siya na parang isang taong bumalik mula sa kabilang mundo. Ang mga residenteng kanina pa sumisilip na may takot ay nagsimulang magbulungan. Diyos ko po! Bumangon ulit si Lola. Kitang-kita ko kanina, hindi na siya humihinga. Umatras si Reyes ng isang hakbang, pagkatapos ay dalawa. Sino ka? Tinitigan siya ni Lola Iska. Sa isang boses na mababa, ngunit nagpapayanig sa hangin, sinabi niya, sinabi ko na sa iyo, iho. Huwag mong saktan ang mga taong walang kasalanan. Nanginginig si Reyes. Hindi siya kailanman natakot sa mga siga sa kalsada, hindi sa kapwa-pulis, kahit sa kanyang mga hepe. Pero nang gabing iyon, ang kanyang mga tuhod ay kusa na lang nanginig. Ang kanyang mga kasama ay natigilan din. Isa sa kanila ang bumulong sa takot. Orasyon. Iyan ang orasyon ng lupa. Narinig ko na iyan sa lolo ko. At iyon ang simula ng kapahamakan para kay Reyes. Isang kapahamakan na siya mismo ang lumikha. Hindi ginantihan ni Lola Iska ng karahasan ang karahasan. Hindi iyon ang layunin ng kanyang kaalaman. Ang orasyon ng lupa ay para sa pagtatanggol. Ngunit mayroon itong ibang panig na hindi niya ginamit sa loob ng ilang dekada. Isang panig na nagbibigay ng babala sa mga gumagawa ng kasamaan.
Nang humakbang siya pasulong, ang kanyang anino sa lupa ay tila gumalaw ng kusa. Mas malaki, mas maitim, at tila humahaba na parang isang bagay na hindi pag-aari ng isang ordinaryong tao. Napaatras si Reyes, nadulas, at napaupo sa lupa. Huwag! Huwag kang lalapit! Ngunit si Lola Iska ay naglakad lamang ng mahinahon. Ang maliliit niyang hakbang ay pareho pa rin, tulad ng isang karaniwang matandang nangangalakal. Ang kanyang aura lamang ang nagbago, mas mabigat, mas malalim, tulad ng presensya ng isang taong nakakita na ng kabilang mundo at nagbalik na may dalang mensahe. Nang paluin mo ako, ang boses ni Lola Iska ay mahina ngunit tila tumutusok, nais pa rin kitang patawarin. Pero nang naisin mong kunin ang buhay ko, lumampas ka na sa hangganan. Sumigaw si Reyes. Anong gusto mo? Huminto si Lola Iska. Tinitigan niya ito ng mga matang nagpapalamig sa paligid. Gusto kong matuto ka. Na ang bawat kilos ay may katumbas na kabayaran. Ang ilaw sa poste na kanina ay kumukurap ay biglang namatay. Madilim. Tahimik. At sa gitna ng kadiliman, narinig ang nakahihilakbot na sigaw ni Reyes. Nang mamatay ang ilaw sa poste, ang maliit na eskinita ay nilamon ng matinding kadiliman. Ang hangin na kanina ibanayad ay tila huminto, na para bang ang buong kapaligiran ay nagpipigil ng hininga. Ang huni ng mga kuliglig, ang ugong ng mga tricycle, kahit ang kalansing ng mga baso mula sa kalapit na karinderya ay naglaho. Lahat ay tahimik. At sa kadilimang iyon, ang sigaw ni Corporal Reyes ang bumasag sa katahimikan. Ah! Ano to, La? Layuan mo ko! Ang mga residenteng sumisilip mula sa siwang ng kanilang mga pinto ay agad na nagtakip ng bibig upang hindi makalikha ng ingay. May mga nagdasal, may mga pumikit, at mayroon ding patuloy na sumilip na may pinaghalong takot at pag-usisa. Samantala, ang mga kasamahan ni Reyes ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, hindi naglakas loob na tumulong. Nakikita lamang nila ang malabong anino ni Lola Iska na mas mahaba kaysa sa dapat. Gumagalaw ito ng walang tunog. Nang masanay na ang kanilang mga mata sa dilim, may nakita silang nagpatigas ng kanilang dugo. Ang anino ni Lola Iska ay umunat, humaba, at bumuo ng isang hugis na hindi sa tao. Gumapang ito patungo sa mga paa ni Reyes na parang itim na ugat na gumagapang sa lupa. Hindi hinawakan ni Lola Iska si Reyes, ni Katiting. Ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, na para bang ang takot ay sumasakop sa kanya mula sa loob. Ah! May humahawak sa akin. Tulong, sigaw niya, kahit walang sinuman ang malapit sa kanya. Si Lola Iska ay nakatayo lamang mga 2 metro ang layo, tahimik. Ngunit ang aura ng kanyang katawan ay tila pumipigas sa hangin. Ang kasama ni Reyes na si Arnel ay bumulong sa takot. Orasyon. Totoo nga ang orasyon ng lupa. Ang sabi, kaya nitong bumangon kahit patay na. Ang isa pang kasama na putlang-putla ang mukha ay nagdagdag. Hindi lang yon, sabi nila, ang may ganoong kaalaman ay kayang magpalabas ng anino ng mga ninuno. Tiningnan sila ni Lola Iska at marahang nagsalita, wala akong tinatawag. Ang nakikita ninyo ay ang sarili ninyong mga takot. Ngunit ang bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa kanilang mga puso. Si Reyes ay nabihag sa sarili niyang anino. Ang kanyang mga sigaw ay lalong naging nakahihindik. Sinusuntok niya ang hangin na para bang may nilalabanan siyang hindi nakikita. Nakikita ko ang mukha mo kahit saan. Huwag kang lumapit, kahit na si Lola Iska ay hindi gumagalaw. Ang totoong nangyayari ay mas nakakatakot. Ang orasyon ng lupa ay hindi isang kaalaman na umaatake. Hindi ito lumilikha ng mga multo o engkanto. Sa halip, nagbibigay ito ng salamin, isang malakas na refleksyon ng kasalanan ng taong nanakit dito. At para sa isang taong marumi ang puso at puno ng kasamaan, ang refleksyon na iyon ay nagiging isang tunay na bangungot. Nakikita ni Reyes ang anino ng kanyang sarili, ang anino ng kanyang nakaraan. Ang mga sandali kung kailan niya sinaktan ang mga tindero, tinutukan ng baril ang mga driver, ipinahiya ang mga residente, lahat ay bumalik sa anyo ng mabilis na mga imahe na sumalakay sa kanyang isipan na parang mga flash ng kamera. Tigilan niyo na, sigaw niya habang tinatakpan ang kanyang mga tainga, kahit na ang mga boses ay nasa loob lamang ng kanyang ulo. Ilang residente ang naglakas loob na lumabas,
lalo na ang kapitan ng barangay at isang respetadong matanda sa komunidad, si Tata Kiko. Hindi nila kayang manahimik na lang habang palakas ng palakas ang mga sigaw. Lumapit ang kapitan ng may pag-iingat. Lola, ano po ang nangyayari? Nagbigay galang si Tata Kiko kay Lola Iska. Inay, hindi po ito karaniwan. Maaari po ba kaming tumulong? Umiling si Lola Iska ng marahan. Hindi ko siya sinasaktan. Nakikita lamang niya ang kanyang sarili. Tiningnan ng kapitan si Reyes na ngayon ay gumagapang paatras, umiiyak sa takot na parang isang maliit na bata. Patawad po. Patawad, Lola. Huwag niyo po akong patayin. Nangangako po ako, hindi na ako magiging marahas. Ngunit pinutol ito ni Lola Iska. Hindi ko nais na mamatay ka. Ang nais kong mamatay ay ang iyong kayabangan. Ang kanyang mga salita ay mahina ngunit matalim. Biglang bumalik ang ilaw. Click! Sabay-sabay na sumindi ang mga ilaw sa poste. Ang mahabang itim na anino ay biglang naglaho. Si Reyes ay natigilan sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin ng husto. Ang kanyang mukha ay maputla na parang isang taong kalalabas lang mula sa isang malagim na aksidente. Napalunok ang mga residenteng nanonood. Hindi pa nawawala ang tensyon. Ang mga kasamahan ni Reyes ay sa wakas ay nakagalaw. Ngunit takot silang lumapit. Dahan-dahang inalalayan ni Arnel si Reyes na ngayon ay tuluyan ng nawala ng otoridad. Hindi na siya mukhang aroganteng pulis, kundi isang taong nakakita ng pinakanakakatakot na demonyo. Sa harap ng mga residente na may nanginginig na boses, biglang lumuhod si Reyes sa paanan ni Lola Iska. Lola, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Masama po ako. Handa po akong parusahan. Namangha ang mga residente na nakakita nito. Ito ang pulis na laging taas noo at minamaliit ang lahat. Ang taong pakiramdam niya ay pag-aari niya ang mundo. Ngunit ng gabing iyon, umiyak siya. Totoong pag-iyak na may tunog ng isang taong wasak. Tiningnan siya ni Lola Iska na may habag, hindi galit. Tumayo ka, iho. Ang kayabangan mo ang dapat bumagsak, hindi ang iyong sarili. Mas lalong lumakas ang iyak ni Reyes. Sa wakas ay nagsalita si Tata Kiko. Marahil hindi ito kababalaghan tulad ng iniisip natin. Baka nakita niya ang madilim na bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang winawalang bahala. Tumango ang kapitan, ngunit ang ibang residente ay nagbulungan. Kahit na, bumangon si Lola mula sa pagkamatay. Nakita ko mismo, hindi na humihinga kanina. Siguradong galing sa mga ninuno ang kaalaman niya. Isang maliit na ngiti lamang ang isinukot ni Lola Iska. Ang kaalamang iyon ay hindi para manakot. Minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng sarili niyang paraan para gisingin ang isang tao. Yumuko siya at pinulot ang mga plastik na bote na nagkalat kanina. Walang galit, walang paghihiganti. Sa halip, ang mga residente pa ang nag-agawang buhatin ang kanyang sako at tulungan siyang mamulot. Mayroon pang napaiyak nang makita ang kanyang pasensya. Ang ibang kasamahan ni Reyes ay biglang nagsalita. Lola, kami rin po, humihingi ng tawad. Nakisama lang po kami. Takot po kami sa hepe namin. Ngunit umiling si Lola Iska. Ang nagkasala ay dapat pa ring managot, pero ang pagkakamali ay pwedeng itama kung magbabago ang inyong puso. Yumuko si Arnel, mahina ang kanyang boses. Are-report po namin si Reyes sa V. Magsasabi po kami ng totoo tungkol sa kotong, sa pananakit, sa lahat. Nagulat si Reyes nang marinig iyon, ngunit hindi siya tumutol. I-report niyo na ako. Handa ako. Sabay-sabay na napasinghap ang mga residente. Hindi sila makapaniwala sa narinig na pag-amin. May bumulong, ito ay isang himala. Sumpaman! Lingid sa kaalaman ng lahat, ilang residente na ang nagre-record ng pangyayari mula pa kanina. Lalo na ang sandali nang bumalik ang ilaw at si Reyes ay gumagapang sa takot sa lupa. Isang binatilyo ang bumulong sa kanyang kaibigan. Kailangan nating i-report to sa media para wala ng pulis na ganito. Ngunit sumagot ang isa pa, baka mapahamak si Lola. Sumagot ang una, hindi yan. Inapi si Lola. May ebidensya tayo.
Ang video na iyon ay agad na ipinadala sa group chat ng barangay at mula doon, kumalat sa Facebook, TikTok, hanggang sa X, Twitter. Ang titulo, Aroganteng Pulis, lumuhod sa harap ng isang mambobote. At sa loob ng isang gabi, nag-viral ang video. Matapos ang gabing puno ng takot, si Reyes ay dinala sa pinakamalapit na presinto ng kanyang mga kasamahan mismo. Hindi bilang isang pulis, kundi bilang isang akusado. Sa buong biyahe, hindi siya tumigil sa pagbulong na parang isang taong nakakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Bumangon siya. Kitang-kita ko. Bumangon siya at ang mga mata niya. Diyos ko po. Si Arnel, na sa totoo lang ay takot pa rin, ay sinubukang pakalmahin siya. Suda, Reyes. Ang mahalaga, maging tapat tayo. Hayaan nating ang iki ang mag-asikaso. Biglang tiningnan ni Reyes si Arnel na may nanlalaking mga mata. Arnel, hindi mo naintindihan. Noong namatay ang ilaw kanina, hindi lang si Lola ang nakita ko. Nakita ko. Nakita ko ang sarili ko. Lahat ng ginawa ko, lahat lumabas na parang pelikula. Hindi ko mapigilan. Natahimik si Arnel. Naintindihan niyang hindi lang ito simpleng kaso ng pananakit. May isang bagay na nagpabago kay Reyes mula sa loob. Ngunit para kay Arnel, ang pagbabagong iyon ay marahil ang pinakamagandang nangyari. Pagdating nila sa presinto, agad na nagalit ang kanilang hepe. Ano't nagkakagulo kayo sa gitna ng gabi? At bakit dala ninyo ang isang kasamahan na parang suspect? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Arnel. Mabigat ang kanyang boses. Sir, opisyal po naming inire-report. Si Corporal Reyes ay nanakit ng isang senior citizen hanggang sa mawalan ito ng malay. May mga saksi po kami. Natigilan ang hepe. Hindi siya isang malinis na lider, pero ayaw din niyang madamay sa gulo ng iba. At ang mas malala, alam niyang maaaring sumabog ang kasong ito. Bago pa siya makapagsalita, biglang sumigaw si Reyes at sinipa ang mesa. Huwag niyong patayin ang ilaw. Huwag, kahit hindi naman namatay ang ilaw. Ang anino sa sahig ay nagpanginig sa kanya. Tiningnan ng hepe ang kanyang mga tauhan, nalilito kung magagalit o matatakot. Dalhin iyan sa interrogation room. Agad. Kinaumagahan, kumalat na kung saan-saan ang video ng insidente. Sa TikTok, 2 milyong views, sa Facebook, libu-libong komento, sa mga group chat, walang tigil ang pag-uusap. Nagsulputan ang mga pamagat, lola na mambobote, nagpabangon ng pulis hanggang sa umiyak, agimat ng muling pagkabuhay, pulis, lumuhod sa takot, instant karma, pulis kotong, humingi ng tawad sa harap ni Lola. Mabilis na kumilos ang Pimpiyas. Hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa reputasyon ng Eki na nakataya. 2 tauhan ng Eki ang dumating sa presinto. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at malamig. Nasaan si Corporal Reyes? Nang buksan ang pinto ng interrogation room, isang di pangkaraniwang tanawin ang bumungad. Si Reyes ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod na parang isang batang takot. Malalim ang kanyang mga mata, mahina ang kanyang boses. Bumangon siya. Hindi siya namatay. Tiningnan niya ako pabalik. Nagkatinginan ang mga tauhan ng Hindi ito isang akusado na nagkukunwaring baliw. Ito ay isang taong bumagsak ang pag-iisip. Sa interrogation room, isa sa mga investigador ang nagtanong. Ikwento mo kung ano talaga ang nangyari. Hindi na kailangan pang pilitin si Reyes na maging tapat. Marahil dahil ang takot niya ay mas malaki kaysa sa kayabangan niya noon. Nangotong po ako, nanakit ako, nanakot ako, at akala ko po namatay na siya. Tumango ang investigador habang nagsusulat. Tapos, anong nangyari pagkatapos noon? Napalunok si Reyes, nanginginig ang boses. Bumangon po siya. Pero hindi tulad ng pagbangon ng isang himatay lang. Bumangon siya na parang isang bagay na mas matanda pa sa kamatayan. Huminto sa pagsusulat ang investigador. Wala ito sa kahit anong police training manual. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Reyes ang kanyang ulo, sinusubukang ayusin ang mga salita. Narinig ko po sa lolo ko sa Samar. Ang orasyon ng lupa.
Isang kaalaman na nagpapanatiling buhay sa isang tao kahit tapos na. At nang gabing iyon, nakita ko mismo. Hindi ito tinanggap ng investigador bilang isang bagay na mistikal, ngunit alam niya ang isang bagay, naniniwala ang publiko sa ganoong bagay. At kapag naniwala ang publiko, nasa panganib ang reputasyon ng Isinara ng investigador ang folder at sinabing, sige, ipoproseso namin ito. Pero may mas mahalaga. Gusto naming makausap ang matandang iyon. Samantala, sa isang karinderya malapit sa eskinita, nakaupo si Lola Iska kasama ang ilang residente. Tumanggi siyang dalhin sa health center. Ayos lang daw siya. At totoo nga. Walang pasa, walang sugat, walang bakas ng pambubugbog. Na para bang ang mga palo ng batuta kagabi ay isang panaginip lang. Ang mga residenteng nakakita nito ay namangha at nalito. Ang binatilyong nag-record ng video ay umupo sa tabi niya. La, totoo po bang wala kayong naramdaman kagabi? Kitang-kita ko po, malakas ang palo. Ngumiti si Lola Iska. Ang katawan na ito ay sanay na sa sakit mula pa noong bata. Pareho lang ang pakiramdam. Lahat ay pagsubok mula sa Diyos. Halos matapon ng binatilyo ang kanyang kape. Alam niyang hindi nito ipinaliwanag ang lahat. Dumating si Tata Kiko at umupo sa tabi ng matanda. Inay, kung ano-ano na po ang pinag-uusapan ng mga tao. Totoo po ba na mayroon pa rin ganoong kaalaman? Tinitigan ni Lola Iska ang kanyang tasa ng tsaa bago sumagot. Ang orasyon ng lupa na alam ng mga tao ay alamat lamang. Noong unang panahon, itinuro ng mga ninuno namin sa aming baryo ang isang bagay, ang katatagan ng loob ay ang pinakamahirap na sirain. Tinawag nila itong pagyakap sa lupa. Hindi dahil hindi namamatay ang tao, kundi dahil ang kanyang determinasyon ay hindi kailanman bumibitaw. Tiningnan niya ang mga residente. Hindi ito agimat. Hindi ito pagbangon mula sa patay. Kundi isang kalagayan kung saan pinipilit kang mabuhay ng iyong tadhana. Dahan-dahang tumango si Tata Kiko na para bang may naunawaan siyang mas malalim. Kung gayon ang nangyari kagabi. Pumikit si Lola Iska, ang Diyos lamang ang nakakaalam. At ang sagot na iyon ay lalo pang nagpakumbinsi sa mga residente na hindi siya ordinaryong tao. Nang dumating ang dalawang miyembro ng V sa eskinita, agad na naging alerto ang mga residente. Marami ang nag-alala, takot na baka si Lola Iska pa ang sisihin. Isa sa mga tauhan ng IFI ang nagsalita ng magalang, gusto po naming makausap si Lola Iska. Walang dapat ikatakot. Nagbigay daan ang mga residente. Dahan-dahang tumayo si Lola Iska. Walang takot sa kanyang mukha. Yumukod ng may paggalang ang tauhan ng IFI. Bihira silang kumilos ng ganito, ngunit may isang bagay sa matanda na nag-udyok sa kanila na huwag maging marahas. Gusto po naming tiyakin ang kalagayan ni Lola at humingi ng pahayag. Ngumiti si Lola Iska. Sige, iho. Magsasalita ako. Sinamahan siya ng kapitan at ni Tata Kiko sa pusronda. Nagtanong ang V, totoo po ba na sinaktan kayo ni Corporal Reyes? Totoo. Totoo po bang nawalan kayo ng malay at bumangon? Bumuntong hininga si Lola Iska. Hindi ako namatay, iho. Bumagsak lang ako. Pwede ninyong tanungin ang mga residente. Pagkatapos noon, tumayo ako gaya ng dati. Nagsulat ang at pagkatapos ay itinanong ang pinakamahalaga. Gusto niyo po bang magsampa ng kaso? Napigil ng lahat ng residente ang kanilang hininga. Ang sagot ni Lola Iska ay ikinagulat ng lahat. Hindi. Pero gusto kong magbago siya. Kung hindi, ang batas ng mundo ay naghihintay sa kanya. Kung hindi ngayon, sa susunod. Bumulong ang isang miyembro ng VIS, mas makatarungan pa si Lola kaysa sa batas ng Estado. Ngunit, hindi lahat ay natuwa na nag-viral ang kasong ito. Isang opisyal na may koneksyon kay Reyes at sa kanilang sindikato ng Kotong ay nagsimulang mag-alala. Takot siyang mabuking ang mas malaking network ng katiwalian kung imbestigahan ang kasong ito. Tumawag siya sa isang tao. Per, delikado to. Kapag nagsalita si Reyes, lahat tayo damay. Kailangan nating patahimikin ang matandang iyan. Burahin ang video kung kaya. Sumagot ang nasa kabilang linya, kalma lang. May paraan ako.
Pero kailangang tumigil sa pagsasalita ang matandang yan. At dito nagsimulang umakyat ang mas malaking hidwaan. May isang taong gustong patahimikin si Lola Iska, hindi para tulungan si Reyes, kundi para pagtakpan ang isang malaking network ng katiwalian na matagal nang nakatago. Kinagabihan, habang pauwi na ang lahat, naglakad si Lola Iska pabalik sa kanyang maliit na barong-barong sa tabi ng riles. Sa buong paglalakbay, mahinahon ang ihip ng hangin. Tahimik ang paligid hanggang sa may narinig siyang mga yapak sa likuran niya, dahan-dahan at sumasabay sa kanyang ritmo. Huminto si Lola Iska, huminto rin ang mga yapak. Naglakad siyang muli, sumunod ulit ang mga yapak. Isang lalaking nakaitim ang lumabas mula sa likod ng poste. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng tela, matalim ang kanyang mga mata. La, pwedeng makausap sandali? Tiningnan siya ni Lola Iska nang walang takot. Ano iyon, iho? Lumapit ang lalaki, malamig ang kanyang boses. Tumigil ka na sa pagsasalita tungkol sa nangyari kahapon at huwag mo nang kausapin ang Para rin to sa kabutihan mo. May inilabas siya mula sa kanyang jacket, hindi baril, hindi kutsilyo, kundi isang litrato ng bahay ni Lola Iska. Kung magmamatigas ka, La, baka kusang masunog ang bahay na to. Hindi na tinag si Lola Iska. Tinitigan lamang niya ang lalaki. Matagal, napakatagal, hanggang sa ang lalaki na mismo ang nagsimulang mabalisa. Pagkatapos ay nagsalita si Lola Iska, Iho, hindi mo naintindihan kung ano ang iyong ginagalaw. Umisi ang lalaki. Ang ginagalaw ko ay isang maliit na problema lang. At gusto kong matapos na ang problemang ito. Ngunit hindi niya alam, kabubukas lamang niya ng pinto, patungo sa isang kapahamakan na mas malaki kaysa sa kaya niyang isipin. Ang balita tungkol sa ginawa ni Corporal Reyes ay lalo pang kumalat. Ang video ay naging viral sa buong bansa. Sa mga umpukan sa barangay, sa mga karinderya, at sa bawat group chat, iisa ang pinag-uusapan. Ngunit ang pinaka-nakatutusok sa puso ay ang katotohanang ayaw ni Lola Iska na magsampa ng kaso. Gusto ko lang malaman niya ang pakiramdam ng maging tao, sabi niya sa mga residente. Hindi naman talaga ginamit ni Lola Iska ang anumang kababalaghan tulad ng kumakalat na chismis. Ang ginawa lamang niya ay magtiis. Magtiis sa pang-aalipusta, sa kawalang katarungan, sa sakit. Katulad ng ibang mga nangangalakal na matigas ang buhay, ngunit malambot pa rin ang puso. Ngunit ang chismis tungkol sa kanyang kapangyarihan ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. May nagsabing sinapian si Reyes. May nagsabing nakakakita siya ng itim na anino sa bawat sulok ng kanyang bahay. May nagsabing nanginginig ang kanyang katawan tuwing nakikita niya ang mukha ng matanda sa G. Ang katotohanan ay simple, si Reyes ay dinudurog ng kanyang konsensya, takot at pressure mula sa loob ng kapulisan, at iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang parusa. Kinaumagahan, inayos ng presinto ang isang pagkikita sa pagitan ni Reyes at Lola Iska. Hindi para sa formalidad o para sa media, kundi para sa tunay na pagbabago. Dumating si Lola Iska na suot ang isang lumang bestida. Nakapusod ang kanyang buhok. Hawak pa rin niya ang isang bayong. Kahit matanda na, matatag pa rin ang kanyang mga hakbang. Naghihintay si Reyes sa loob ng presinto. Hindi niya suot ang kanyang uniforme. Mas payat siya, malalim ang mga mata, at ang kanyang mukha ay tila may pasa na hindi niya kayang bitawan. Nang bumukas ang pinto, agad na tumayo si Reyes, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa takot sa kababalaghan, kundi dahil sa wakas ay kailangan niyang harapin ang taong kanyang sinaktan. Dahan-dahang umupo si Lola Iska. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang paghihiganti. Isang kapanatagan lamang na mas tumutusok pa kaysa sa galit. Iho, sabi ni Lola Iska, mukhang pagod na pagod ka. Yumuko si Reyes, tila gumuho ang kanyang mga balikat. Nagkamali po ako, La. Patawarin niyo po ako. Hirap na hirap niyang bigkasin ang mga salitang iyon. Basag ang boses ng pulis, hindi dahil sa banta ng parusa, kundi dahil sa hiya. Hiya sa kanyang sarili. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Iska. Noong bata pa ako, mayroon akong anak na lalaki. Matigas ang ulo katulad mo. Kapag nagkakamali, hihingi rin siya ng tawad habang umiiyak. Napigil ni Reyes ang kanyang hininga.
Ang simpleng salita na iyon ay tila tumama sa kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Lola Iska. Namatay ang anak ko habang naglilingkod bilang isang volunteer sa isang malaking baha sa probinsya. Lagi niyang sinasabi na kapag namatay ako, huwag mo akong iyakan. Ang pag-iyak ay para sa mga taong nagsisisi, hindi para sa mga taong tapat sa kanilang ginawa. Inangat ni Reyes ang kanyang mukha. Idinagdag ni Lola Iska, alam mo ba kung bakit hindi ako nagalit noong sinaktan mo ako, iho? Yumiling si Reyes. Dahil nakita ko ang anino ng anak ko sa iyong mukha. Agad na tinakpan ni Reyes ang kanyang mukha. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Nayanig ang kanyang katawan at ang pulis na dating arogante ay naging parang isang batang nagsisisi. Ang tsismis tungkol sa orasyon ng lupa ay gumuho sa isang iglap. Ang natira na lamang ay 2 taong naghihilom ng kani-kanilang mga sugat. Pumasok ang hepe at nagtanong kung handa na silang pag-usapan ang solusyon. Lahat ay nag-aabang sa desisyon ni Lola Iska. Tumingin ang matanda kay Reyes at sinabi, "Iho, gusto mo bang sumama sa akin ng ilang araw?" Nagulat si Reyes. "Saan po, La?" "Sa lugar ko. Sa komunidad ng mga nangangalakal. Tingnan mo ang buhay namin. Tulungan mo ang mga mahihina. Kung papayag ka, sapat na iyon para sa akin bilang kabayaran. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ng paumanhin. Kailangan ko na maging mas mabuting tao ka." Natahimik ang buong silid. Maging ang hepe ay hindi ito inaasahan. Tumango si Reyes nang walang pag-aalinlangan. "Handa po ako, La. Kahit ano po." Ang mga sumunod na araw ay naging simula ng kanyang pagbabago. Tumulong si Reyes sa pagbubuhat ng mga sako ng mga mambobote, nag-igib ng tubig para sa mga matatanda sa komunidad, at naglinis ng mga kanal. Tinulungan din niya ang mga anak ng mga nangangalakal na matutong magbasa sa maliit na kapilya. Nakita ng mga residente ang pagbabago. Madalas sabihin ni Lola Iska sa kanyang mga kapitbahay, hindi siya aroganteng pulis. Isa lamang siyang taong naligaw ng landas. Naramdaman din ni Reyes ang pagbabago. Naintindihan niya ang isang bagay na hindi niya natutunan sa akademya, na ang kapangyarihan ay hindi para manupil, kundi para mag-alaga. Na ang uniforme ay hindi nakapagpapalaki sa isang tao, kundi ang kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Si Reyes ay inilipat sa unit ng community service. Madalas niyang bisitahin ang komunidad ng mga mambobote, tumutulong sa pag-aayos ng mga bubong, pamimigay ng relief goods, at pagbubukas ng maliit na klase para sa mga bata. Si Lola Iska naman, bagamat humihina na dahil sa katandaan, ay mas naging payapa ang buhay. Maraming residente ang tumutulong at nag-aalaga sa kanya. At si Reyes, palagi siyang tinatawag na inay, hindi na tilola. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa koneksyon ng kanilang mga puso. Isang hapon, habang palubog na ang araw, tinawag ni Lola Iska si Reyes para umupo sa tabi niya. "Iho, matanda na ako. Baka bukas o sa makalawa, kung mawala na ako, huwag kang malulungkot. Ipagdasal mo na lang ako." Yumuko si Reyes. "Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan." Ngumiti si Lola Iska. "Naging mabuting tao ka na ngayon. Sapat na iyon para umalis ako ng payapa." Hinawakan ni Reyes ang kulubot na kamay ng matanda. Walang luha, tanging isang hindi maipaliwanag na pagtanggap. Bago umuwi, tinapos ni Reyes ang usapan sa isang pangungusap. "Salamat po, Nay. Iniligtas niyo po ako." Ang tsismis tungkol sa orasyon ng lupa ay tuluyan ng naglaho. Dahil nakita ng lahat ang katotohanan, na ang tunay na himala ay hindi ang katawang hindi tinatablan ng sakit, kundi ang pusong kayang magpatawa.